Kung ang bulag ang aakay sa kapwa niya ring bulag, pareho silang mahulog sa hukay. So magandang araw sa ating lahat mga kapatid. Nandito na naman tayo sa panibagong video na ating i-upload. So ang topic natin ay ang banal na kasulatan. So hindi naman sa nagmamagaling tayo rito, no? O nagmamarunong. Kasi nga wala naman talagang marunong nito kasi walang nakaunawa kahit isa. So ang sabi ng Bible mga kapatid, wala talagang nakaalam nito. Walang nakaintindi or nakaunawa. So mabuti basahin natin dito sa Roma 3. Ang talata ay 11 pa hanggang 12. Walang nakatalastas, walang humahanap sa Diyos. So ang sabi ng talata mga kapatid ay walang nakatalastas or nakaunawa. Verse 12, silang lahat ay nagsisilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kaya nga ang sabi dito sa Mateo 15 verse 14 mga kapatid ay hindi makakaakay ang bulag sa kapwa niya ring bulag. Kaya nga ang papel ko rito mga kapatid is way or tulay. So bali ang content ko po kasi rito mga kapatid is dahil itong Bible kasi iba ito sa mga libro na mababasa natin dyan. So katulad dito sa mababasa natin sa Hebreo Kapitulo 4, ang talata po ay 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Kaya nga, nung nangaral ang ating Panginoong Hesus dito sa mundo natin ay maraming nagtaka sa kanya kung saan ba niya nakuha ang kaalaman ng pagtuturo na yon. Dahil iba sa mga ngaral nila na mga eskriba at parisiyo. At mismo ang kanyang mga alagad niya ay nagtaka rin sa kanya kung bakit ganon ang kanyang pagtuturo. Kasi patalinghaga siya kung magsasalita. At sinabi nga ng ating Panginoong Hesus na yun nga ang lihim ng kaharian. Kaya itong Bible mga kapatid ay hindi lahat dito ay literal. Minsan gumagamit siya ng mga simbolo or mga kagaya ng ginawa ating Panginoong Hesus, patalinghaga. Kaya nga ng mga gagamitin niyang mga klase mga kapatid ay kadalasan mga hayop or mga halaman at iba pa na gagamitin niya upang maunawaan natin ang kanyang salita. So marami kasi nga nang nagtuturo na sinasabi nila na katotohanan ang kanilang itinuturo at galing ito sa Diyos. So paano ba natin malalaman kung sa Diyos nga ba ang kanyang itinuturo o nagsasalita ba lamang ng galing sa kanyang sarili? So basahin natin dito sa sulat ni Propeta Juan sa Juan 7:17. Kung sino mang tao ay nag-ibig gumawa ng kanyang kalooban ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita ng mula sa aking sarili. So ang sabi ng talata mga kapatid ay makikilala mo raw ang turo kung galing ba ito sa kanya o baka nakadamit tupa ngunit lobo pala.
So, balik tayo mga kapatid dito sa topic natin na ang pamagat nito ay ang banal na kasulatan. So, ang tanong mga kapatid, sino ba ang sumulat ng banal na kasulatan? So, ang sagot dito sa 2 Pedro 1:21. Basahin natin. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na naudyukan ng Espiritu Santo. Kasi may nagsasabi kasi na iba na ang sumulat na dito ay tao. Kaya hindi na sila naniniwala dahil tao nga kasi ang kanilang sinasabi. Pero ano ang sagot ng Bible mga kapatid? Sinabi niya na tama nga tao ang sumulat nito, pero ang sabi niya ay guided with Holy Spirit. So kung ano ang dikta ng banal na espiritu mga kapatid ay yun ang kanyang isinusulat. Dahil tingnan po natin sina Propeta Daniel at saka kasi ang sulat ni Propeta Daniel at ni Apostol Juan ay parang may ganito. So hindi sila nagkakita mga kapatid, pero ang kanilang mga sulat ay nagkakaisa. Dahil nga ang author ay isa lang, ang Holy Spirit. So dito na tayo sa pangalawang tanong. Ano ba ang gantimpala ang makukuha natin dito? So ang sagot mga kapatid, sa Juan 5, ang kapitulo po ay 5, ang talata po ay 39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. So ang sabi ng sulat ni Propeta Juan mga kapatid ay, sabi niya, saliksikin daw natin ang banal na kasulatan sapagkat sa pag-aaral natin nito ay nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil yun din kasi ang relationship natin sa Panginoon. Ito sa pangatlong tanong, sa paghahanap ng katotohanan, paano ba natin ito pag-aaralan? So ang sagot dito mga kapatid sa Isaias 28 verse 13. Kaya't ang salita ng Panginoon ay magiging sa kanila'y utos at utos at utos at utos, bilin at bilin at bilin, dito'y kaunti, do'y kaunti, upang sila'y mga kayaon at mga pahinga at mga balian at mga silo at mga huli. So parang ganito mga kapatid, parang sa Bisaya, tigmo-tigmo, or ano ba yan sa Tagalog niyong tigmo-tigmo. Do'y kaunti upang sila'y magkayaon at magpahinga, mga balian, mga silo at mga huli. Dito pa sa Buhat 17, ang talata po ay 11. Ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito. So ang ginawa nila mga kapatid is araw-araw silang nag-aaral ng banal na kasulatan. Pangapat na tanong, ano ba ang makukuha natin dito? So ang sagot mga kapatid dito sa 2 Timoteo 3:16 hanggang 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay magpapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsasalansala, sa pagsaway, sa ikatuturo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal,
tinuruang lubos sa lahat ng mga gawaing mabuti. So, ang purpose ng banal na kasulatan, mga kapatid, ay sabi dito, nagtuturo raw siya, nagsasaway, at upang ang tao ng Diyos maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawaing mabuti. At dito sa Mateo 4:4, datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So dito, mga kapatid, ito kasi yung naging kalasag dahil tinukso na siya rito ng Diablo eh. So kung mapapansin po natin, mga kapatid, na ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus ay palaging nasusulat. So, nasusulat. So, dahil yun kasi ang niya eh, yung pananggala. Banal na kasulatan, mga kapatid, ay magiging magiging kalasa. Sa tuwing tuksoin rin tayo ng Diablo. So, dito na tayo sa panghuling tanong, mga kapatid. Gaano ba kalawak ang salita ng Diyos? So, dito sa Salmo 119 verse 160 or awit. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan, at bawat isa ng iyong matuwid na kahatulan ay magpakailanman. At Isaias 34:16, mga kapatid, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkulang, walang mga mailangan ng kanyang kasama, sapagkat inuutos ng kanyang bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. At dito pa sa Isaias 48, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay mamalagi magpakailanman. So, napakalawak ang salita ng Diyos, mga kapatid. Dahil ang sabi niya, ang damo nga ay nalalanta at natutuyo ang mga bulaklak, ngunit ang kanyang salita ay mamalagi magpakailanman. So, hanggang dito na lang, mga kapatid, at maraming salamat sa panonood.